natin ngayong umaga na to ay when you make Jesus your Lord. And habang pinapakinggan nyo ako, mag-pray kayo sa sarili ninyo na matanggap nyo yung mensahe na to ng bukal sa loob, 'di ba? At hindi sasama yung loob o magtatampo sa halip, 'di ba? Na ayusin ng Diyos yung mga puso natin. Hindi ko lang na download yung mga videos nila Ian Akda ng mga parang nag-a-update sa atin sa prophecy. Pero yun nga, syempre may mga prophecy pa rin ngayon, update, 'di ba, sa mga prophecy na parang sinasabi nga nila na may mga senyales na malapit na daw na mag-tribulation or persecution. Pero sinasabi nga ni Ian Akda na bago mangyari yon, yung tribulation and persecution na yon, kailangan muna mag-rapture. Kasi si Donald Trump, bumuo siya ng parang malaking, ano bang tawag doon? Samahan o asosasyon na ang tawag ay Board of Peace. Diba? And maraming mga Kristiyano o lingkod ng Diyos, ang ina-associate yon sa Ezekiel 37, kung hindi ako nagkakamali, or Daniel ba, na yun nga yung patungkol sa peace. Iniisip nila, parang ang kutob nila, senyales na to na malapit na nga yung tribulation. Kasi ano siya di ba, kapag nga daw dumating yung Antichrist, ang dadalhin niya yung kunwaring peace, kunwaring kapayapaan. Pero yun nga po, hindi naman siya nagseset ng date, pero ang sinasabi niya, lagi pa rin daw tayong maging ready sa muling pagdating ni Lord. And kung i-check ng Diyos yung buhay natin, ready ba tayo sa pagdating ng Panginoon? O minsan may mga pagkakataon na nakakaligtaan natin dahil walang nagre-remind sa atin, di ba? Sabi ng Romans 10 verse 9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sa unang basa mo bilang Kristiyano, 'di ba parang ganyan lang yung ibig sabihin niyan. Pero 'di ba as the days and as the years go by, habang pinapag-aralan mo ang Bible, hindi lang pala basta ide-declare mo na si Jesus ang Panginoon. 'Di ba habang tumatagal ka, you will notice at re-realize mo na dapat pala tinatrato mo rin siya as Lord. Sinusunod mo rin siya as Lord. Hindi ka lang declare ng declare, kundi dapat kahit puso mo, nagde-declare na si Jesus yung Lord. Ang term ni Bishop dyan, hindi ka lang daw Kristiyano sa nguso, dapat Kristiyano ka rin sa puso. Kasi maraming nagsasabi ngayon ng mga tao, Kristiyano ako, Christian ako, Christian. Pero ang puso, di ba, ay hindi Kristiyano. Maraming mga tao, di ba, nagsusuot ng mga Christian shirt, di ba, para lang ma-distinguish na Christian sila. Pero kapag nagalit, nagmumura na. Di ba? Pag na high blood, nananampal at nanununtok na. Di ba? Kaya dito mo makikita, medyo malalim pala yung ibig sabihin ng verse na yan, ng Romans 10 verse 9. Hindi mo siya, kumbaga parang mamaliitin. And sabi nga sa introduction natin, marami daw pong mga tao ngayon ay tinatanggap naman si Lord bilang tagapagligtas. Pero pag pinag-uusapan na ay yung pagkapanginoon ng Diyos, doon na po sila hesitant, di ba? Kasi bakit? Doon na sila dapat kailangang sumunod. Di ba? Kaya nga dito, sinasabi na faith that saves is faith that obeys. Ang pananampalataya daw po na nakakaligtas ay yung pananampalatayang sumusunod. Sabi mo nga sa katabi mo, sumusunod. Di ba? Hindi lang yung, oo, naniniwala ako kay Jesus, pero hanggang dyan lang. Di ba? Oo, naniniwala ako kay Lord na nandyan siya, pero wag mo kong pagsimbahin. Di ba? Ganun ba yon? Naniniwala ako sa Diyos, pero wag mo akong pagbasahin ng Bible. Hindi po ganon. Kasi faith that saves is faith that obeys. Sabi nga po, making Jesus your Lord is not just a decision. It is a daily devotion. Halimbawa po ngayon, nag-decide kayo, ngayon ay tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero hindi po natatapos doon. Kundi dapat daily devotion. Daily, sinusunod mo siya bilang Panginoon sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa pagpapamilya, gaano si Lord, gaano si Jesus kapanginoon ng buhay mo. Okay? Kaya wag na natin patagalin. Ano ang ibig sabihin ng when you make Jesus your Lord? Kapag Lord mo na siya, anong dapat nakikita sa'yo? Number 1, when you make Jesus your Lord, you submit to His authority. Sabi nyo nga, authority.
Ngayon, di ba, sabi nga ni Sister Angelica kanina, uunahan niya na daw kayo. Di ba, itatopic niya na yung patungkol sa puso. And ako din, naisip ko na kung magtatopic tayo ngayon ng patungkol sa puso, better na unahin nga natin na ayusin ang mga puso natin. Di ba? When it comes sa pagsunod kay Lord. Kasi baka mamaya mo, nandyan ka, di ba? Pero wala naman yung puso mo kay Lord. Kayang-kaya kong sabihin yan kasi alam na alam nyo rin na ganon, di ba? Ika nga, pero hindi ko kine-claim yung confession kanina ni Brother Raven na kumukonti tayo, dumadami tayo in Jesus' name. Di ba? Dadami tayo. Kailangan lang magseryoso ng iba. Kapag po inano nyo, tiningnan nyo yung lahat ng mga pumasok sa atin magmula pa noon, napakarami natin, abot na tayo ng 1,000, ng 500. Kaso, nagkakatalo kasi dito sa Lordship. Sino kaya ang kaya na ipasakop ang buhay sa Panginoon? Kasi masaya naman talaga yung una, lalong-lalo na kapag una ka pa lang kay Lord, di ba? Bibigyan ka lollipop, tapos bibigyan ka bagong Bible, ang saya. Di ba? Kakamayan ka ng lahat. Di ba? Pero darating yung time, susubukin ka. Magkakaroon ka ng problema, magkakaroon ka ng mga challenges. Diyan na, itetest kung talagang si Jesus ay Lord mo na. Di ba? Kapag may mga challenges na, hindi dahil may swimming, hindi dahil masaya ngayon kasi may fellowship, kundi sana kapag sa panahon ng mga lungkot o kaya naman may mga karamdaman o kaya naman may mga pagsubok, andyan ka pa rin. Kaya tingnan mo ngayon katabi mo, tingin mo mag-i-stay yan kay Lord? Amen, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo to. Ayan, di ba? And sabi nga, when you make Jesus your Lord, you will submit to His authority. Sabi nga ng Luke 6:46, ito ni real talk ni Jesus ang mga disciple. Real talk to, sabi niya. Sabi, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Darating daw ang panahon na pagdating natin sa langit, marami daw ang kakatok kay Lord. Maraming magsasabi sa Kanya, Lord, Lord, papasukin mo kami dyan sa langit. Diba? Tapos, sasabihin ng Panginoon sa mga yon, bakit mo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi? Diba? Type niyong marinig yon kay Lord. Type niyong ma-reject. Ayaw, diba? Therefore, you must submit to His authority. Ang Greek word nga daw ng Lord, next natin, yan, Kyrios o Kurios. Ang ibig sabihin nun, master, owner, and ruler. Sabi nyo nga, master. Di ba, sa modern term natin ngayon ng master, boss. Di ba? Boss pa lang ibig sabihin ng Lord o ruler. Kaya kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo, sabi, you no longer run your life. He does. Hindi na ikaw yung nagpapatakbo ng buhay mo dapat, kundi sino na? Si Jesus. Di ba? Si Lord na. Okay, kaya nga may kanta tayo, siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay, biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit, di ba? Hindi pwede ang sumabit, di ba? Sabi dyan, kinakailangan kung si Jesus na yung tsuper ng buhay mo, di ba? Sumakay ka na sa Kanya, tapos siya na ang magpapatakbo. Amen? Kaya kanina, sino ang nagyaya sa inyo pumuntang festival? Pero ang sabi nyo, hindi ako sa festival pupunta, sa church ako pupunta. Amen, di ba? Kung nandito ka ngayon, amen sa'yo. Kung nandun ka sa festival ngayon at ngayon mo lang pinapanood tong video na to, bahala ka dyan. Diba? Pero yun nga, ibig sabihin nun, ibig sabihin pinapatakbo mo na kay Lord yung buhay mo. Okay? Kaya sabi nga, obedience is the test of true Lordship. Diba? Kaya ang talagang malalaman mo na Lord mo na si Jesus kapag ino-obey mo na siya. Diba? Pag sumusunod ka na sa bawat mga utos niya. Diba? And sabi nga, sa soldier naman at sa general, ano mo na? Ayan. Diba? So, sa general at soldier, malalaman mo na yung soldier ay inaano niya yung Ayan. Diba? Concentrate. Ayan.
tinetake niya at nire-receive niya yung general bilang general pag sinusunod niya. Okay? Kaya sabi nga sa Acts 9 verse 6, sabi, so he trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go into the city and you will be told what you must do. So mapapansin nyo, merong tinanong si Saul na naging Pablo. Diba? Nung unang niyang nakita si Jesus. Ano yon? Yung Lord, what do you want me to do? Kasi ang ibig sabihin nito, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, concern ka na sa ipapagawa niya. Okay? Sabihin nyo nga, concern. Concern sa ipapagawa niya. So, therefore, meron ka ng sense of, yung alam mo yon, yung parang susunod ako. Meron akong gagawin. Diba? Hindi lang yung parang, tatanggapin mo lang siya, tapos thank you Lord, see you in heaven. Hindi ganon. Kaya ang tanong dito is, Jesus consulted or obeyed in your decisions? Kinokonsulta mo ba siya at sinusunod sa iyong desisyon? And who has the final word in your life? Pag tinanong ka, sino ang pinaka nasusunod sa buhay mo? Ikaw o si Jesus, di ba? And sabi nga, nung BBS, inano ko sa kanila yung ibig sabihin ng surrender. Pag halimbawa hinold up ka, sasabihin, hold up to. Anong gagawin mo? Taas kamay, di ba? O kaya naman, pagka dinakip ka na ng pulis o inaresto ka na, pag sinabing sumuko ka na, tataas mo rin yung kamay mo, di ba? At kapag tinaas mo yung kamay mo, ano ibig sabihin nun? Pinaparating mo sa kanya na hindi ka na lalaban. Di ba? So alam nyo, ganun din daw pala ang ibig sabihin ng surrender kay Lord. Pinaparating mo sa kanya na hindi ka na, lalaban. Kaya dito tayo didiin, di ba, ng ating pangangaral. Sino sa inyo ang hanggang ngayon lumalaban pa kay Lord? Di ba? Gusto kanyang maging mapagpatawad. Pero nilalabanan mo. Kasi ang dami mong katampuhan, ang dami mong kagalit. Di ba? Galit na galit ka sa asawa mo. Di ba? Gusto ng Panginoon na maging mapagbigay ka. Pero nilalabanan mo siya. Gusto mo, sa'yo lang yung pera mo. Gusto mo maging madamot ka lang. Di ba? Ang tawag dyan, lumalaban ka kay Lord. And hindi mo pa Lord si Jesus kung ganun pa yung klase ng pamumuhay mo. Diba? Kaya nawa, ang bawat isa sa atin ay makitaan ng surrender kay Lord. Pangalawa naman, when you make Jesus your Lord, your life direction changes. Kapag si Lord na yung buhay mo, si Lord na ang nasusunod sa buhay mo, mag-iiba na yung direksyon ng iyong buhay. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:15, ito medyo natuwa ako dito, kasi sabi dyan, di ba? And He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again. Tingnan natin sa Tagalog, ano ibig sabihin. Sabi, namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Di ba? Kung tayo naman talaga ang tatanungin, lahat po tayo, nung hindi pa tayo nakakakilala kay Lord, nabubuhay tayo sa sarili natin. Tama? Kaya nga, yun yung sinabi ko nung kasal ni Jobert Mira, di ba, na marami sa mga pumapasok sa pag-aasawa ngayon, ang hindi alam yung Bible. Tapos, magugulat sila kasi kapag nasa gitna na sila ng pagsasama nila, mag-ano sila, yung maghihiwalay sila, magiging broken family sila. Bakit? Kasi hindi nila alam yung Bible. Maraming nagtataka bakit pagka nag-establish sila ng relationship, hindi nagtatagal, nakaka5, 7 na sila. Bakit ganon? Kasi pwedeng hindi pa kasi tayo namumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sana po, dumating tayo sa punto na sumunod na tayo sa Kanya. Huwag na tayong magmatigas pa. Diba? I-offer na natin ang ating mga buhay kay Lord. And ngayon, kapag yung direction ng buhay mo ay nagbago, ito na po yung maapektuhan. Unang-una, next natin, yung mga prioridad mo. Yung priorities. Diba? Kaya, for example, ikaw, tatanungin ka, ano yung priority mo ngayon? Naalala ko, January pala namin or natin, tawag doon, pinanood yung The Forge. Diba? At doon sa The Forge, ang ginagawa nung doon, nung boss doon, parang dinidisciple niya doon yung bida, di ba? Tapos nung habang dinidisciple niya yung bida,
inaano niya, kinakwento niya na alam mo ba ako, mahilig talaga ako sa golf. Dati araw-araw ako nag-golf, madalas akong mag-golf. Pero dahil si Jesus na yung Panginoon ko, di ba? Oo, nag-golf pa rin ako kasi hindi naman masama yun. Pero, naintindihan niyo, alam ko na kung ano yung priority ko. Kasi alam niyo ba't sinabi niya yon? Yung bida doon, panayang basketball. To the point na nagagalit na nga yung mama niya sa kanya kasi kapag may meet up sila, hindi siya sumisipot agad kasi nag-OT siya sa basketball. Tapos hindi siya makapaghanap ng trabaho, hindi rin niya maayos ang pag-aaral niya kasi panay siya basketball. Na parang sa atin din. Hindi naman kasi masama ang basketball, tama? Pero nagiging masama siya kung mas priority mo na siya higit sa lahat at mas lalo na kung mas priority mo siya higit sa Panginoon. Di ba? Kaya sino pa sa inyo ang ganon? Di ba? Kaya nga minsan pagka, kunwari, usapang make-up naman sa mga babae, di ba? For example, ikaw Kristiyano ka na, pagka, halimbawa, linggo, ano ang mas mahalaga sa'yo? Si Lord o si Jesus? Kasi there are times, di ba, sa mga babae, wag po kayong magagalit ha. Yung kunwari minsan, nalilate tayo, hindi natin naririnig yung kompletong message, kasi nalilate tayo. Bakit? Kasi mas pinaglalaanan natin ng time yung pagpapaganda ng sarili natin. Yung kukulot-kulot pa muna tayo, tapos talagang kakapala natin, blush on natin para kapag naglingkod tayo kay Lord, katanggap-tanggap tayo. Ganun ba yun? Diba? Parang oo, again, hindi ko pinagbabawal yan, hindi masama na mag-makeup, pero kung mas priority mo na yon kesa sa pakikinig ng Word of God, doon na nagiging masama. Amen? O, ganito din. Ay, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Halimbawa, ang pagtitinda, ang pagnenegosyo, basta trabaho, di ba hindi siya masama? Pero kung dadating ka na sa punto na mas priority mo pa rin ang magtinda, magnegosyo, di ba, kaysa sa pagsisimba, o kaya naman sa pag-una sa Panginoon, dun na tayo nadedelikado. Kasi binigyan ka na ng Panginoon ng Monday to Saturday. Sige, business ka. Sige, tinda ka. Pero yung Sunday ba, hindi mo pa rin ba ibibigay ng buo sa Kanya? Kasi alam nyo, matapang kong pinapangaral to kasi isa rin ako dyan. May tindahan din kami dati. 'Di ba? Meron din akong, yung load ko po, ang dami kong, tanongin nyo si Mama, ang dami kong pera noon kasi nagbe-business ako, nagpapaload ako noon. Pero nung dumating sa punto na nakilala ko na si Lord, nabasa ko na yung Bible, ito na si Lord, ito na lang yung pagtitinda ko. Ito na si Lord, ito na lang yung business ko. Di ba? Kasi at the end of the day, ang pinaka magmamatter pa rin, pagdating ng araw na humarap tayo sa Kanya, ay gaano ka naglingkod sa akin. Hindi gaano kalaki ang kinita mo. Di ba? Kaya kung halimbawang tayo, nagigilty pa tayo sa part na to, baka ino-operate ni Lord yung heart natin ngayon. Naunahin na natin siya. Si Bishop, may kwento siya dyan, di ba? Meron siyang miyembro. Lagi niyang pinapalo-up, oh sister, bakit wala ka? Pastor, kasi may tindahan ako eh. Lalo daw ngayon, sabi nung isang preacher, may mas updated ngayon. Oh sister, bakit hindi ka nakasimba? Wala pong kasama yung aso ko sa bahay eh. Baliktad na daw ngayon. Di ba ang aso, kaya may aso para may magbantay sa bahay, tama? Pag walang tao, ay baliktad na ngayon, ang tao na ang nagbabantay sa aso. 'Di ba? Kaya minsan nakakatawa, no? Pero doon tayo mapapacheck, ano nga bang priority natin? Balik tayo doon sa kwento ni Bishop. Sabi niya doon sa miyembro niya, unahin mo si Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo si Lord. Isara mo muna yung yung tindahan mo tuwing linggo. O kaya naman, tuwing umaga, magsimba ka muna. O, di ba, pagkatapos, nag-testimony siya, di ba, mga siguro 6 months o 1 taon, alam nyo, pastor, yung kinikita ko dumoble na dahil inuna ko si Lord. Di ba? Amen? Amen. So, nawa po, ganun din sa mga pag-aaral. Yung mga, minsan, napapagkumpara ko kasi, pero again, wala akong favoritism, ha? Minsan may mga napapagkumpara ko na mga estudyante na ito, nagpe-prayer meeting, tas nag-aaral ng mabuti. Kaya dumadating yung top, nangyayari, pag exam, top, abay pasado. O kaya naman may top. Ito naman, hindi nag-pray, hindi umattend ng gawain, bagsak pa rin. Kahit anong gawin. Di ba bakit? Kasi hindi inuna si Lord.
'Di ba? Alam na ako po, masasabi ko po talaga, hindi ako valedictorian. Hindi wala akong suman sa balde lang yung maipapagmalaki ko. 'Di ba? Pero masasabi ko sa inyo na nung lamang ko yung word of God at sinubukan kong unahin si Lord, lahat ng mga naging maayos. Naiintindihan ko yung mga subject na pinapag-aralan, yung mga napapasa namin ng maayos, tas mataas naman. Kasi hindi ko naman syempre goal noon na maging top. Siguro kaya hindi pinagkaloob ni Lord. Di ba? Pero masasabi ko na wala akong pinagsisihan sa lahat ng yon. Kasi may mga kaklase naman kami, nasa top dati, pero nasa na sila ngayon. Di ba? Sira naman ang buhay. Di ba? Ang dali-daling malungkot, madepress. Kasi hindi ganon ang pamantayan ng buhay. Ang priority dapat natin na kay Lord pa rin. Amen? Pero again, wag niyo akong ma-misinterpret. Mag-aral kayo na mabuti. Pag nag-business kayo, sipagan nyo, di ba? Gawin nyo yung best nyo. Pero dapat, alam mo yung priority mo. Sino ang pinakamataas? Si Lord. Amen? Amen. Di ba? Sasabihin mo nga sa katabi mo, that alam mo na yung priority mo. Pamilya po, pamilya. Sagot nga kayo, masama ba ang pamilya? Hindi, mabuti nga yan eh. Pero minsan, alam nyo po ba, hindi natin namamalayan, mas nagiging mataas na yung pamilya kaysa sa Diyos. Dapat, ito pa rin ang Diyos, ito ang pamilya. Kaya nga, di ba, ang proper dyan, binibigyan ko na kayo ng mga practical tip. Kung halimbawang meron kayong outing, reunion, swimming, di ba, ang sabi ko sa inyo, practical tip, magsimba muna, tapos, tsaka mag-outing, mag-swimming. Hindi yung, ba't di ka nakasimba? Swimming po kami. Yung swimming eh. Di ba? Yung parang minsan, kaya doon mo makikita ang malalim na kay Lord sa hindi pa. Di ba? Yung parang, at lalong-lalo na yung nagsisimba tuwing may birthday lang. Di ba? Uy, birthday ko ngayon, kaya simba tayo. Again, salamat sa Diyos sa mga ganong kaisipan. Pero nawa, malaman natin kung ano yung priority natin. Amen? Hindi kayo galit? Amen. Pangalawa, your relationship. Wala pa. Grace naman eh. Your relationship. Naapektuhan din nito ang pakikipagrelasyon mo. Di ba? Dati, ang bilis mong ma-high blood. Di ba? Dati, sinusuntok mo agad yung karelasyon mo, asawa mo. Di ba? Pag ikaw, nagbago na ang direksyon ng buhay mo, magbabago ka na. Amen? Di ba? Na-testimony ko to nung nakaraan, hindi ko alam kung kanino. Ayun, sa adult pala. Di ba? Nung nakaraan sabi ni Ate Mer sa akin, wala ka sasabihin? Sabi ko, wala. Sabi ko, mabait na ako. Sabi niya, in fairness, mas mabait ka na ngayong taon kaysa dati. Dati kasi minsan may mga kami sa bahay. Ako pa yung madaldal eh. Kinagaya ko si mama. Dapat kasi kinakain mo yung mga pagkain dito para hindi mo diba? Ganun ako. Pero nung nakaraan, siya na mismo nagtanong, wala ka sasabihin? Wala. Hindi mo ako sasermonan? Wala. Pero hindi niya alam. Sa isip-isip ko, dami ko na sinasabi. Pero hindi ko na lang nilalabas. Sabi ko, sa part ko kasi, ngayong 2026, mas babait ako in Jesus' name. Yan. Kaya salamat sa Diyos, February na. Nagtagumpay naman ako. So, 11 months pa po. Pero yun nga, kasi yung alam niyo yun, kapag nagbabago ka, pagka tinanggap mo si Lord, kahit yung pakikitungo mo ng pagrelasyon, aayos. Kaya nga alam niyo, yung sa mga nag-aano naman, yung parang minsan sa mga nagbe-break, 'di ba? Pagka naman dumating yung yung parang minsan lumalalim, 'di ba? Doon yung parang nagkakaroon ng restoration. Uy, nakita ko to, true to life to, may mga ganon. Na naglikan sila nung matured na sila. 'Di ba? Yung dahil this time hindi na tayo mag-aaway, ganon. Kaya ako, may mga may mga malay nyo pag 50 na, 'di ba? Magkabalikan. 'Di ba? Kasi talagang matured na matured. Wala nang lakas mang-away, di ba? Kaya yun yung parang yung kahit relasyon, nagbabago. Amen? Kaya tignan mo nga yung asawa mo, may asawa ka ba dyan sa katabi? O, tignan mo nga yan. Di ba? So, kahit
pakikipagrelasyon. Yung mga may kaibigan dyan, tingnan niyo yung kaibigan nyo. Kahit pakikipagkaibigan, nagbabago. Amen? Sa mga may tropa dito, sino sa inyo pag na-high blood talaga, nagmumurahan kayo paglabas? Dito pa lang, dyan pa lang. Kaya minsan may nasasabi yung babae, ingay nyo. Diba? Kasi pag naglalabasan minsan, pag overjoy, diba? Yung mga, pero pagka Lord mo na si Lord, natatawa kasi sila kasi totoo di ba? Magbabago yung mga yan. Amen? Di ba? Pagka na-high blood si Jello, purihin ng Diyos. Di ba? Yun ang dapat na nakikita sa atin. Your time. Paano ka na mag-spend ng time? Di ba? Ikaw ba ay ubos oras? Pag Christian ka na, nagbabago yan. At yung resources mo. Pag sinabing resources, yung mga kita mo, yung mga pera mo, pananalapi, finances, paano mong namamanage? Diba? Kasi there are times naman, may pera ka naman talaga, kaso mali lang yung paggasta. Diba? May pera ka naman talaga, mali lang yung pagmamanage mo. Dapat nasusunod si Lord dyan. Okay? So much for that. Next natin. Diba? Kaya may nakita na ba kayong gantong kotse? Dalawa ang manibela. Nakakita na kayo? Pag meron, pabili. Yan, di ba? Wala. Bakit? Kasi sa car o sa kotse, dapat ilan lang ang driver? Isa lang. Tingin nyo, pag dalawa ang driver, ano mangyayari? Ay, disaster yan, tragedy yan. Di ba? So, ganun din sa buhay. Ang steering wheel ng buhay natin, ibigay natin kay Lord. Iwan natin kay Lord. Di ba? Nang sa gayon, maging maayos ang buhay natin. And minsan naman, dito rin, isa lang yung steering wheel pero nag-aagawan. Diba? So minsan ganyan din daw po ang ginagawa natin. Gusto ni Lord, dito tayo dumaan sa way of forgiveness. Ayoko. Dito tayo dumaan sa way of generosity. Ayoko, Lord. Diba? Yung parang bigla mong kinakabig. Ayaw mo. Diba? Sasabihin ni Lord kay Raylene, batiin mo na yung kaaway mo. Siya muna. Bahala siya dyan. Daganang ko siya yung parang minsan may mga ganun pa tayo. Diba? So, kapag binago na ni Lord ang buhay mo, ibibigay mo na sa Kanya. Yung manibela. O, gesture tayo, gesture. Kunwari may manibela kayong hawak. O, itaas nyo. O, sabihin nyo, Lord, sa'yo na po yung manibela ko. In Jesus' name. O, totoo yan, ha? Tita Lori, ba't hindi mo tinaas? Taas mo yung sa'yo. Ayan, ha? Ulit. Lord, sa'yo po yung manibela ng buhay ko. Berna, tinataas mo ba yan sa'yo? Ayan, okay. Binigay na kay Lord, ha? Kaya tingnan nyo yung mga disciple. Ang term ng Matthew 4:19-20, immediately. Pakisabi sa sarili, immediately. Diba? Sabi, they left their nets and followed Jesus. Nung sila ay, nag-follow na o sinunod na nila si Jesus, anong sabi ng Bible? Agad-agad, iniwan nila ang kanilang mga lambat. Diba? Nasa atin naman, ang ibig sabihin naman nito, iiwan natin kay Lord lahat po ng mga lambat natin, ibig sabihin yung mga buhay natin at mga prioridad. Diba? Kasi when Jesus became their Lord, fishing was no longer first. Di ba? Ibig sabihin nito, hindi na una yung kanilang pangingisda, kundi si Jesus na. Kaya nawa po ay ganun din tayo. Kaya kapag meron daw pong titingin ng inyong kalendaryo at schedule, sabi, if someone followed your daily schedule, would they conclude that Jesus is Lord? Di ba? Kapag tiningnan natin yung schedule nyo, kunwari buong linggo, si Jesus kaya ang Lord ng buhay? Ako na titingnan yung kalendaryo ni Tenten. Monday, gimmick with friends. Tuesday, diba? Festi with my best friend. Wednesday, diba? Beach, kasama ng family. Diba? So, pero pagka maka-Diyos na yung schedule mo, ay alam din. Alam din na, ay, ito maka-Diyos to. Laging si Lord ang pinupuntahan.
Ba? Kami naman ng mga tumanda na kay Lord, hindi talaga namin, yung alam niyo yun, pinagsisisihan na naging taong church kami. Di ba? Kasi alam niyo yun, basta masaya na maging taong church. Kaya for example, natutuwa ko dito sa mga nagtetestimony yung magulang, yan, hindi mo yan makikita sa kung san-san. Bahay church lang yan. Maganda. Kasi proper yung training. Di ba? Para pag lumabas ka na, alam mo yung gagawin. Kasi alam niyo po, true to life to, may mga estudyante kami noon, okay, nung nag-aaral. Pero dahil hindi grounded sa word, hindi pa si Lord yung mismong Diyos niya, nung nagtrabaho, lalo sa call center, wala. Nagpakawala. Diba? Nagpakawala ng buhay, ginagaya yung buhay ng mga nasa call center, wala. Diba? Pero kapag si Lord na, yung buhay mo, yung Jesus ng iyong puso, hindi ka lalabas sa Panginoon. Okay? Amen? Amen. Okay? And then number 3, when you make Jesus your Lord, obedience becomes your joy. Di ba? Yung kapag daw, kung si Lord na yung buhay mo, yung pagsunod, masaya para sa'yo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang bang masaya yan pag sinusunod si Lord? Yan. Mukhang napipilitan. Diba? Uy, Aaron, lagyan mo nga ng tubig, yung dispenser. Sige po. Sige po. Diba? Ang obedience natin kay Lord, it becomes joy. Sabi nga, if you love me, keep my next commandments. Diba? Kung mahal mo ko, susundin mo ang aking mga salita o mga utos. Kaya sabi nga, obedience is not bondage or burden, it is love in action. Taas ang kamay dito ng mahalang magulang. Amen. Diba kapag may request sila, mabigat ba para sa atin sundin? Yung totoo. Diba? Kung normal ka, kung normal ang iyong pagmamahal sa sa magulang mo, ay joy mo talaga. Masaya ka. Di ba? For example, lalong-lalo pag may special occasion, di ba talagang paghahandaan mo yan? Bibila mo ng cake, di ba? Hindi yung, yan, birthday ni mama. Gastos na naman. Di ba? Yan, birthday ni papa. Di ba? Kapag mahal mo talaga yung magulang mo, hindi mo matiis, mahal mo, di ba? Ganon din kay Lord. Diba? Again, hindi naman perfect ang ating mga magulang, pero kung alam na natin yung Bible, dapat nga mahalin natin sila. Tapos, pero yun nga, ang tanong dito, pag ba ikaw sumusunod ka kay Lord, burden o joy na yan kay Lord? Yung parang pag may in-announce, may Bible study tayo, yay! Hindi ba yan? Bible study na naman? Mamaya na po, habol na lang ako. Diba? So, isipin po nating maigi. And sabi, Lordship turns duty into delight. Pag sinabing delight, nag-enjoy ka, di ba? Kaya nga kanina, na hindi ko na nga matiis, tumayo na ako. Kasi minsan napapansin ko nga, parang nagkakaroon tayo ng mga problema sa tempo. I love to be in your presence with your people. Di ba? Ako na, I love to be in your presence with your people. I love to be. Di ba? I love to be in your presence daw, pero parang nagmamadali. Di ba? Parang sana matapos na to. Diba? Kaya nawa po, ayusin natin ang tempo ng music natin, tempo ng buhay natin, diba? Yung talagang nagde-delight tayo kay Lord. Amen? So, mag-ayos tayo, mga tamborin ha. Magkaayos din kayo ng music team ha. Yung mga sa atin na tumutugtog. Tsaka, syempre, kumakanta din. Kaya, basta dati kasi, tinuruan din kami nga nila Bishop na maging conscious sa ganon. Yung parang kunwari, pagka may mga kasama ka ng matatanda, hindi, advance in years, di ba? Yung i-consider mo rin sila kasi baka hindi na kumakanta sa sobrang bilis. Nagli-lip-sing na lang, di ba? Kailangan pang all ages ang ating tugtugan. Amen. Amen. Kasi ang gusto natin, mag-delight tayo, mag-enjoy tayo. Amen. Amen. Ikaw, Tenten, kapag Bible study, masaya ka? Amen. Kapag care group, di ba? Masaya. Hindi yung napipilitan. Ayan na naman, nag-aaya na naman si Ate Shell. Ba yan? Kailan ba matatapos to? Di ba? Parang yung adult dun sa adult namin, tawang-tawa kami nung sinabi yon.
Yung ini-invite lang naman siya ni Nanay Bullet, Nay, ando na sila pastor, may adults Bible study. Sabi nung nanay, kailan ba matatapos yun? Akala niya may katapusan, di ba? Pero ang Bible study po kasi, walang katapusan yon. Okay. Ayan. Tapos yun nga, ito, maganda to. Sinabi to ni D.L. Moody. The Christian life is not hard. Sabi, it's impossible without Christ's power. Alam niyo ba yon na hindi mahirap ang pagiging Kristiyano, kundi imposible kung walang kapangyarihan ng Diyos. Kaya alam niyo ang pinagpe-pray ko sa atin, ma-restore ang power ng ating mga paglilingkod. Sino sa inyo na-miss yung ganon? Yung kapag naglilingkod ka, may kapangyarihan. Yung pag naglilingkod ka, pag nagpe-pray ka, may power talaga, nararamdaman mo. Minsan pa nga, tangible yun eh. Di ba? Mararamdaman mo parang merong kapangyarihan na dumadapo sa'yo. Yun yung dapat na i-restore natin, ma-revive tayo. Pero babalik kasi yon kapag nagseryoso ka. Di ba? Kaya ang tanong dito, seryoso ka ba sa pagsunod kay Lord? Seryoso ka ba sa pag-worship sa Kanya? O minsan half-hearted tayo. Minsan gusto ko rin makorek yun sa buhay natin, di ba? Kasi minsan may mga paglilingkod tayong ginagawa. Kunwari, nagtatambo rin tayo, pero may kinukurot tayong bata sa gilid. Ang cute-cute mo talaga. Cute-cute mo. Di ba? Yung parang hindi focus. Di ba? Nagtatambo rin, pero kung saan-saan pumupunta. Di ba? Minsan nagsi-CR pa, ganyan. Di ba? So, parang hindi focus, ganyan. Kaya gusto ko rin mag-preach dito, magturo tungkol sa worship, ganyan. Kasi kailangan mabalik yung ganon. Yung holiness, yung righteousness ni Lord. Okay? Kaya sabi nga, without power, napaka-imposible. Kaya totoo yun, na imposibleng maging Kristiyano kung hindi sa tulong ng Panginoon. Diba? Sabi, a fish is free in water but dies on land. We are most free when we live within God's will. Ito, i-clarify natin to kasi 'di ba ang mga parang ang isda, saan talaga siya nabubuhay? 'Di ba sa tubig? Pag inalis mo siya sa tubig, parang kunwari baka feeling niya, uy, malaya na ako, wala na ako sa tubig. 'Di ba? Pero hindi niya napapansin, doon pala siya namamatay. And ganun din sa Panginoon. There are times may mga tao kapag umalis sila sa church o umalis sila sa Diyos, di ba, akala nila, uy, malaya na ako. Di ba, makakapag-boyfriend na ako ng ilan, magagawa ko ng gusto kong gawin. Di ba, makakasayaw na ako ng gusto ko. Pero hindi nila alam, the more na umaalis sila, the more na namamatay sila spiritually. Di ba, kasi ang buhay natin na kay Lord. Kaya nga, di ba, in Him, we live and move and have our being. Di ba, kaya minsan may mga ganon, parang nagtatanong sa akin, Pastor, alam nyo, nakita ko si Sister ganto, nandun. Ang pangit na, Pastor. Sabi ko, grabe naman to. Di ba? Pero sa isip-isip ko, natural lang yun. Kasi bakit? Di ba alam nyo yung Bible, kapag ang isang tao, umalis siya kay Lord, yung 7 spirito, di ba, nagsasama pa yon, nagiging 7. Ay, nagdodoble, nagtitriple. Di ba? Kaya yung sitwasyon niya nung una, mas lumulubha. Kaya parang kapag may mga remarks akong naririnig na ganun, bumangit nga, Pastor, mukhang stress. Diba? Parang ako naisip ko, oo nga, ganun nga kasi. Yun nawawala yung glory ni Lord. Pero diba, yung mga tao na laging nandyan, pray ng pray, yung magugulat ka, nag-blush on ka ba? Ganda mo eh. Diba? Ang pretty mo eh. Kasi yung glory ni Lord. Diba? Uy, nagugluta ka? Pogi mo ngayon. Diba? Kasi bakit? Yung presence ni Lord, nagniningning sa Kanya. Okay? Kaya check nyo yung katabi nyo. Ayan. Ayan, di ba? So, nagniningning ba si Lord sa Kanya? Hindi, ito puwera biro, totoo po yun. Yung kasi kay Lord, pag dumadating tayo kay Lord, walang maganda, walang pangit. Lahat, basta, yung kaya nga naalala ko noon, yung kay Pastora Venus, na meron daw song leader, crush ng lahat. Hindi nila alam, anointing yung nakikita nila doon. Di ba? Hindi dahil sa yung song leader maganda, yung anointing kasi ni Lord na nagniningning sa Kanya. Hindi kagandahan, pero crush ng marami. Di ba? Kasi ganun ka, yan eh. Magbababan na yan kay Lord para dumami yung crush. Hindi. Pero yun nga po, totoo yun, na pagka na kay Lord tayo, mas lalo tayong nabubuhay. Okay? Sabi mo sa katabi mo, buhay! In Jesus' name.
Okay, and sabi, Psalm 40 verse 8, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. Kaya pangarap ko yan sa bawat isa sa atin, na pag tinanong tayo ni Lord, okay ba sa'yo yung pinag-uutos ko? Ay, masayang-masaya po ko, Lord. Amen, Lord. Diba? So, ganun po. Yung pag nakikita ka ni Lord ngayon, ay, tingnan mo itong si Raylin, oh. Ang saya-saya na maglingkod kay Lord. Talaga naman, hanggang tenga ang ngiti. Ganon. Hindi yung parang, ay, napipilitan na lang. Okay, kaya sabi, are you obeying reluctantly or joyfully? Sabi nga, obedience reveals the depth of your surrender. Pagka ikaw, alam mo na sinusuko mo na yung buhay mo kay Lord kapag nag-o-obey ka na. Okay, pang-apat, when you make Jesus your Lord, He transforms your character. Ang nilagay ko pong picture dyan ay pamilya. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag tinransform kayo po ni Lord, sinong unang makakapansin? Dapat pamilya nyo. Diba? Yun yung tinapik sa amin kasi sa mga pastor sa ABCI. Pag kayong mga pastor, binago kayo, sinong unang makakakita? Asawa nyo. Tawanan yung mga pastor, ganun ba talaga? Diba? Pero totoo yun. Na kinakailangan po, pag binabago tayo ni Lord, ang unang naniniwala sa atin, ang unang bumibilib sa atin, yung pamilya natin. Hindi yung uy, diba? Pag nakita ng kapatid ni AJ si AJ, uy, totoo ba yan? Diba? May mga ganon. Diba? Pag kunwari si RR nakita si Rachel, bait-bait. Uy, totoo ba yan? Diba? Yung parang, minsan kasi may mga pamilya tayo, diba? Napipintas sa atin. Diba? Kasi, yun nga, parang kailangan tayong baguhin, diba? So, pamilya ang unang makakakita. Sabi nga ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya ang Lordship po, naglilid siya sa transformation. Kaya ang sample po nito si Zacchaeus, di ba? Isang tax collector, pero nung na-meet niya si Jesus, nagbago ang buhay niya. Di ba? Anong ginawa niya? Binalik niya yung mga ninakaw niya. Tapos his heart changed before his money did. Nagbago yung puso, tapos nagbago na yung paraan ng kanyang pagmamanage ng pera. Kaya nga, nagtatanong yung ibang mga pastor, may pag-asa ba ang Pilipinas? May pag-asa ba ang gobyerno natin? Amen. Kapag na-meet nila si Jesus. Kaya pag-pray nyo yung mga contractor, ma-meet nila si Jesus. Diba? Ma-meet nila ang Panginoon nang sa gayon, hindi pahirapan yung pagbabalik ng yaman, ng pera. Kasi si Jesus ang nagbabago ng tao. Okay? Kaya yun. And then panglima naman, ito na po yung last, when you make Jesus your Lord, your life becomes a witness. Diba? Kapag si Jesus na ang Panginoon mo, nagiging saksi ang buhay mo, nagiging blessing sa iba. Okay, Philippians 2:10-11, kayo naman po magbasa. 1, 2, 3, go. That Jesus, every knee should bow. Is Lord to the glory of the Father. Diba? Ngayon, paanong mangyayari na every knee shall bow? Diba na lahat magpupuri sa Diyos, luluhod. Kinakailangan may witness. At kinakailangan ikaw yon. Sabi nga daw po ang mundo, they listen more to live sermons, next natin, than spoken ones. Mas nakikinig sila dun sa ipinapamuhay na sermon kaysa sa sinasabi. Kaya nga mayroong isang kwento, 'di ba? May isang bisita sa church. Tapos ngayon, next weekan, kinamusta, 'di ba? Nung nagsama sa kanya, uy, bakit ka bumalik dito sa church? Ganyan. Tapos parang sinasabi niya, bumalik ako dito sa church hindi dahil doon sa galing ng pastor na mag-preach, 'di ba? O paraan ng pagpe-preach niya. Na bless ako, bumalik ako kasi yung parang after niyang mag-preach, kinamayan niya ako. Tapos nakita ko nga si Lord sa buhay niya. 'Di ba? Ang ibig sabihin nun, yun nga yung mga, kumbaga parang we can preach sermon to people, pero ang babasahin pa rin nila, ang mas magiging mahalaga pa rin kung makikita sa atin yung sinermon natin. Kasi baka mamaya, sinasabi mo sa kaklase mo o mga katrabaho mo, mahal sila ni Lord, pero mismong ikaw, hindi mo sila mahal.
Kaya again, iba yung pagpipreach, iba rin yung inaakto mo na. Diba? Ginagawa mo na. Kaya kagaya ng lighthouse, hindi naman, di ba, nag-iingay next natin yung lighthouse. Di ba? Ang ginagawa niya lang, nagsha-shine lang siya. Di ba? Pero meron siyang ginagabayan, meron siyang nadidirect, di ba? So, ganun din po tayo. Minsan, hindi natin kailangan magsalita. Kung si Jesus ang Panginoon ng buhay natin, meron at merong mabibless sa mga buhay natin. Kaya si Daniel, yung shinare, Praise. There to be a Daniel, sinasabi doon na kahit yung mga kaaway ni Daniel ay na-bless sa kanya. Napansin, di ba, na may Diyos to, si Daniel. Praise. Yan, may Diyos si Daniel na sinasamba kasi sa pamamagitan ng buhay niya. Kaya sa ating pagtatapos sa Matthew 16:24, nawa po bumalik po tayo sa prinsipyo na to at sa verse na to, di ba? Sabi, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Di ba? Tapos meron pang sinasabi at tinuturo sa 1-to-1 na if Jesus, sabi, Jesus is either Lord of all or not Lord at all. Pero ano nga ba yung right term doon? If He is not Lord of all, He is not Lord at all, di ba? Kung hindi si Jesus ang Panginoon ng buhay mo o ng iba, kumbaga parang ng lahat sa'yo, hindi talaga siya Lord at all. Di ba? Kaya pag tatanungin kayo, sa punto na to ng buhay ninyo, Panginoon na ba talaga si Jesus? Di ba? And kahit may mga hindi kasi ko nabanggit kanina like social media, kagaya ng mga pag-i-story natin sa Facebook, sa mga pagpo-post natin sa IG, sa mga mga natatawa kasi ko sa yung nung nakaraan yung nagkakwentuhan kami nila John Rex. Tsaka basta nung mga kakwentuhan ko nung nakaraan, sabi ko, paano ba natin matuturo sa generation na to kahit yung mga pagpo-post lang sa social media o sa pagpo-profile pic, di ba? Kasi hindi ko naman ginajudge syempre yung mga kabataan natin ngayon. Pero di ba kasi mostly sa mga kabataan naman natin gaya-gaya lang ng di ba? Naalala ko nun si Ate Risa, may mga rin siya. May mga post din siya sa picture niya na yung alam mo yung Jejemon, ganyan. Yung mga kabataan din kasi ngayon parang basta yung mga tinatawanan ko na lang din yung mga post nila. Kaya ganun. Pero dumating yung time na ma-explain natin sa kanila na sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay, dapat nakikita si Jesus sa mga buhay. Hindi ko kasi maakto, pero alam niyo yun, yung mga picture. Kaya sana po, sa mga pagsasalita, sa way ng ating mga conversation, makita po si Jesus. Amen.